Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 9 to 15. So Pisces, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces yun, kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ako, ang laki-laki po ninyong tulong sa akin every time po na may reading tayo dito sa James Tarot page for Pisces. So sa mga Pisces po nanonood, thank you again for not skipping the ads. So Pisces, naghihintay sa inyo ngayon June 9 to 15. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Lover's card. Lovely, lovely. In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. Puro kaperahan ito. In the area of your near future, you have the Page of Wands. Lovely. In the area of your challenge this week, Pisces, meron kang Two of Wands. In the area of your fortune, meron ka namang, the Empress card. Lovely, lovely. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang the High Priestess. At ang outcome mo, Pisces, for the week, pag-usapan natin to later. Sabay-sabay natin siyang bubuksan. Magugulantang tayo. Masurpresa tayo sa outcome mo sa linggong ito. Okay? So bago natin basahin ng komprehensibo at detalyado ang bawat card sa buhay mo this week, ano muna yung lingering energy o background energy mo na magagamit mo para sa linggong ito? You have the Queen of Cups. It's all about what makes you happy, Pisces. It's all about your heart. It's all about nasa puso mo yung tawag ng damdamin. Saan ka ba masaya? Saan ka ba maligaya? Ito ba yung tawag ng damdamin mo? Ngayon, ang pagkakataon para unahin naman ang sarili mo. Unahin ang puso mo. Unahin yung mga bagay na before ay sinakripisyo mo pero ngayon parang time na. Time na para ikaw naman. Time na para maging maligaya ka naman at makawala ka naman sa mga bagay na kumakadena sa puso mo before. Ngayon, tingnan mo siya, si Queen, nakatutok siya sa heart niya. Gusto niyang alagaan ito ngayon. I don't know why. I'm hearing and I'm feeling for a very long time ay pinabayaan ka o inignore ka o tinik ka for granted by someone or something or somewhere na parang feeling mo hindi ka naswak doon o kaya feeling mo time na to move on, time na to get out, time na to find a place, a person o sitwasyon na parang ako naman yung priority, ako naman yung importante, ako naman yung numero uno. Ang ngayon parang kung hindi kayang ibigay ng ibang tao yun for you, parang ikaw magbibigay sa'yo ng kakulangan sa sarili mo. Parang ito yung pagkakataon na chine-check mong mabuti yung sarili mo na parang masaya ba ako, maligaya ba ako? Kung hindi, hahanapin ko sa iba. Kung hindi, aalis ako. I'm gonna search something for myself, for my heart, to make me happy. Complete happiness, totoong happiness, ganyan. So ngayon, this is the right time for you to really find your happiness. Find what makes you happy. Hindi ka nagkakasya sa sasabihin lang ng iba o sa ibibigay lang ng iba. Ayaw mo ng tira-tira, ayaw mo ng kakarampot. Gusto mo buong puso, no? So this is really a heart-centered week for you, Pisces. So congratulations, napakaganda. Panimula para sa'yo, no? So pag-usapan natin ang detalyadong mode sa bawat cards mo dito. Pero first, ilan ang iyong major arcana? Your major arcana ay 1, 2, at 3. Tatlong major arcana, namely the Lover's card, the Empress card, and the High Priestess. Ngayon, ang paunang mensahe, it's all about you, Pisces. Love is not just about partner. Okay? Hindi lang to basta sa relasyon. Hindi lang to basta romantic love. It's also about things and dreams and situations na mahal mo. Okay? It's all about your choices. It's all about your commitment. Okay, Pisces? Saan ka mamaligaya? Kailangan daw unahin mo ang sarili mong kaligayahan, your self-love, self-care. Kung buo ka, mabibigay mo yung kabuuan mo sa iba. Okay? Kung may crack ka, kung kapos ka, kung may kulang sa'yo, hindi mo daw mahanap sa iba yon. Mahanap mo lang yon sa sarili mo. And trust yourself. You have the enormous talent. You have the enormous skills. Kaya mong gawin kahit ano. Kaya nakikita ko dito na sundin mo ang puso mo in anything that you do and trust your intuition in doing so. Okay? Nakita ko rin dito na parang kung may mga bagay kang hindi naiintindihan, kung may mga bagay na nakatago sa'yo, okay lang yan. Because nakikita ko dito na kung kikilos ka gamit ang iyong puso, anything that you attract ay love. Okay? So make sure that you're exuding love so that you can attract more love. Pwede rin, hindi lang sa love life yan ha. Sa trabaho, sa negosyo, sa kaibigan, sa lugar, ganyan. So everything will fall into places when you put love in it. Okay, Pisces? So, pag-usapan natin kada card na detalyado,
At the center, your core energy, ay talagang tugma naman sa Queen of Cups, okay? The Lover's card, okay? Ngayon nakita ko dito, yes, totoo din na ito ay pwede rin tungkol sa pag-ibig mo, sa relasyon mo. Nakita ko din na you're trying to evaluate your life this time, Pisces. It's with all about what makes you happy, with all about your heart matters. Okay, ngayon, iniisip mo, ito pa talagang taong ito, nakausap ko o ka-MU ko o para ka-constant ko, situationship siguro kayo, pero this time you're really thinking, siya ba talaga for me? Siya ba talaga tinitibok ng puso ko? Medyo may clouded dito with a cloud symbolism here na parang merong cloud in between you. Sa mga Pisces lovers ito ha, mamaya yung sa mga passion and dreams, okay? Nakita ko dito na parang there's something na kailangan mo munang kumpirmahin with that person, okay? Kaya nakatingin ka sa puso mo, you're thinking, eto na ba talaga yun? Is this the right person? Kung sa iba naman sa inyo na talaga namang lovers na at solid ng relasyon, nakikita ko dito, you need to fix something sa inyong relasyon. Meron kayong area na hindi pa nag-uusapan, meron kayong area na dapat buhisiin, dapat planchahin, and ito yung parang matagal nang nagpapababa sa'yo o nagpapaburden sa'yo, tong issue na to na hindi masolusyonan. So ngayon, if you need to make really a solid relasyon with someone, kailangan ayusin na, pag-usapan na, upuan na, okay? For some, hindi naman relasyon ang tinungo sa reading natin for today. I'm seeing that in your choices, in the things that you choose, halimbawa sa negosyo, career path, ibang direksyon ng buhay, trabaho, ganyan, yung mga pangarap mo, passion project, nakikita ko dito na dapat mag-commit ka daw. Mag-commit ka sa bagay na ito kung ito talaga ang pangarap mo. Kung ito talagang tawag ang damdamin mo. Hindi ka ba napipilitan dyan? Hindi ba yan pangarap ng iba for you? Halimbawa, tong trabaho mo, pagiging nurse, ganyan. Yung in-applyan mong ospital, yan pa talaga ang gusto mo? O someone put that dream in you at yan ang ginagawa mo ngayon? Baka time na to really fly, spread your wings, and find talaga yung mga bagay na pipiliin mong papaligaya sa'yo because lovers is all about choices. So ngayon, nakikita ko na yung magiging pipiliin mo this week ay yung mga bagay na talaga malapit sa puso mo. Hindi ka na magkakasya sa mga ginawa lang para sa'yo o binigay para sa'yo o napilitan ka lang gawin o parang nagkasya ka lang gawin yan because yun yung tawag ng kapalaran before. Ngayon, choosing things that makes you happy is your goal this time, Pisces, okay? The Lover's cards being clarified by the Six of Swords. Yes, transitioning ka na with the Six of Swords. Patungo ka na doon. Nagka-transition ka na sa mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Parang enough is enough na. Nakita ko dito na parang malabo na eh. Hindi mo na maintindihan kung paano ka tatawid sa mga bagay na pinili mo before. Whether love life ito o trabaho, negosyo o passion, project. Nakita ko na patungo ka na sa mas better, sa mas maayos, sa mas matiwasay because pinairal mo ngayon yung puso mo. Pinairal mo ngayon yung kaligayahan mo na parang, bakit ba ako nag-settle sa taong ito, sa lugar na to, sa pwesto na ito, na hindi naman pala ako maligaya, na hindi naman pala fulfilling ito. Ngayon, kailangan ko ng tignang mabuti yung puso ko. Saan ako magiging maligaya? Saan ba talaga dapat akong magtungo? So ngayon, andun ka na sa transition, sa adjustment, going there, no? Nakita ko na yung tawag sa'yo ng damdamin mo na handa ka nang umalis o handa ka nang talagang ipaglaban yung mga choices mo na dati hindi mo ginagawa o dati sinakripisyo mo because may mga pangangailangan ka at meron ka ring dahilan. Ngayon, panahon na para puso mo naman. Okay, Pisces? In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. Yes, you want stability. You want to magkaroon na ng solid, yung parang pangmatagalan, hindi yung parang dalian lang, hindi yung parang fleeting, hindi yung parang ngayon okay, bukas hindi. Ayaw mo na ng ganun eh. Ganun din sa trabaho o sa negosyo o sa pagkakitaan mo na parang I want naman a solid monetary savings. You want income na talaga namang hindi ka matatakot for the next month, hindi ka matatakot for the next year kung meron pa ba o wala. Parang gusto mo na mag-land on a job that is secure. Land on a job that is may financial independence ka doon at may financial kang security doon. Nakita ko yan na parang gusto mo naman na magkaroon ng pagkakakitaan o pagkakaabalahan na hindi ka bababa o hindi ka manghinayang sa aspetong kaperahan mo. Ano? Ngayon, nakita ko rin na parang you're holding on too much, Pisces. Yes, you're holding on too much. Hindi to the point na sobrang hawak mo, sobrang higpit, hindi ka na sumasaya. Hindi ka na nag-grow, Pisces. So, sabi ng Spirit Guides, in order for you to really grow, find your passion, bitawan mo na yung mga dapat bitawan. Paano yon? Yung mga bagay na mga tao na hindi na pala mahalaga sa'yo moving forward o walang magandang dulot sa'yo moving forward. Kailangan mo daw ma-realize yan at ma-recognize. Probably ito yung mga taong yumuyurak sa pangarap mo, yumuyurak sa damdamin mo o parang hindi nila pinapahalagahan yung emotions mo, yung nararamdaman mo, parang feeling mo they are manipulating you or they are gaslighting you o feeling mo you're not being heard
You're not being seen. You're not being hindi ka pinapahalagahan, ano? So nakita ko dito na you have to let go of them because you deserve something better. Kailangan mo yakapin yung mga bagay na para sa'yo. So ngayon, be independent. That's what I'm hearing. Pahalagahan mo yung sarili mong resources. Yan, Pisces. Kasi kung hinahanap mo ang pag-ibig at pagmamahal at dependency sa ibang tao, ay talaga namang mahihirapan ka in the near future because not everyone is gonna stay para ibigay yung mga pangangailangan mo, para ibigay yung kaligayahan mo. Now is the right time for you to really cultivate and find your own. Okay? Para sa sayo, para sa sarili mo. Okay? The Four of Pentacles being clarified by the Two of Pentacles. Yes, all about choices. Ngayon, gusto mo na maging balance ang buhay mo. Sawa ka na sa paiba-iba o sawa ka na sa ang hirap-hirap pang hawakan na iba't ibang bagay. Gusto mo maging maayos na. Gusto mo maging stable na. Gusto mo na may work ka, may family ka, may love life ka, may pansarili ka, may panggastos ka, may pang-ipon ka, may pang-entertainment ka, may pang-saya ka. Ganyan. So, gusto mo ng balancing buhay. Ayaw mo na ng, like I said kanina, ayaw mo ng panandalian, ayaw mo na ng lagi nawawalan, ayaw mo na ng hindi sigurado. Gusto mo solid na trabaho, solid na pera, solid na relasyon, solid lahat. At consistent yan. Kaya ngayon yun ang hinahanap mo, okay? In the area of what you need, ito kailangan mo the Six of Pentacles. May mga bagay tayong gustong gawin. May mga choices tayo na pangarap natin, na yun ang gusto natin sa buhay natin, na akala natin that will complete us, that will make us happy. Pero sabi ni Spirit Guides, ang kailangan mo daw, yung mga choices, mga bagay na may balik sa'yo. Yung parang may pakinabang, may saysay. Halimbawa, pinili mo itong taong ito as a love life. Siya yung kapaligaya sa'yo, akala mo, di ba? Parang siya yung bubuo sa'yo. Pero hindi pala niya kayang ibigay yung same love na kaya mo ibigay, o same attention, or same care. Because Six of Pentacles is all about reciprocation. Reciprocation of love. Kung nagbigay ka ba ng pag-ibig, bumabalik ba yun sa'yo? Baka ikaw lang nagmamahal sa kanya. O baka siya lang ikaw lang nag-aasikaso, tapos siya hindi. Parang one-sided, ganyan. In anything, transaction, money, pawis, effort, passion, nakita ko dito na parang one-sided. So, sabi ni Spirit Guides, hanapin mo daw yung kaligayahan mo, yung kukompleto sa'yo na kayang ibigay din yung kaya mo ring ibigay, yung kaya mong ilabas, okay? Make sure din kapag naglalabas ka ng pera daw, this time Pisces, kailangan bumabalik din siya. Hindi pwedeng charitable ka everywhere, okay? Kailangan iniisip mo rin yung pumapasok at hindi lang basta bigay ng bigay. It's all about sustainability sa puso mo at sa kapirahan mo din, Pisces. Hindi pwedeng fluctuating yung mga bagay sa buhay mo. You need to conserve, you need to protect, you also need to know kung sino yung worthy of your time, of your money, of your attention. You also need to know kung ano yung worthy na pagkaabalahan at worthy paglaanan ng atensyon at pagod at laway at ang time mo, okay? Hindi pwedeng lahat papatulan, hindi pwedeng lahat mahalaga. Dapat alam mo lang kung ano yung mahalaga at worthy para sa'yo, okay? The Six of Pentacles being clarified by the Strength card. Yes, it's all about you having gentle touch sa mga bagay na ito. Parang ngayon, unti-unti mo lang, huwag mong biglain daw yung paghahanap ng mga bagay na core memory mo o core group mo. Na parang ito lang, sige sila lang kasi yung iba hindi man pala worthy of my love, hindi pala worthy of my time, hindi pala worthy of my attention. Ngayon, parang nangangailangan to ng katatagan sa'yo, Pisces, because this week you're gonna realize kung sino ang mahalaga with a Queen of Cups here, marirealize mo kung sino yung nagmamatter, kung sino yung totoo, sino yung dapat pahalagahan, ano yung dapat pahalagahan. And yung mga hindi, kailangan putulin yun. Kailangan mong i-end na yung ugnayan with them, i-end na yung connection with them. At mahirap ito, halimbawa, yung pinapahalagahan mo pala puro ka, naglalaro ka lagi ng gantong games. Halimbawa to ha. And then na-realize mo, teka, nag-uubos pala ako ng pera sa games na yan. Hindi pala yun mahalaga for me. Pero ang hirap umalis, ang hirap tanggalin ang sarili mo doon because nasanay ka na doon sa bagay na yun. Nasa routine mo na. So, kailangan ng strength dito na talagang paninindigan, putulin mo yon para magkaroon ka na ng worthy time sa mga bagay na importante sa buhay mo. Okay? Example lang yung kanina. In the area of what's affecting your current energy of the Eight of Pentacles here, it's all about your work. Okay? All about your work that makes your heart very happy. Mga pinili mo, mga bagay na choices mo sa buhay mo. Kailangan mo daw i-work out yun, Pisces. Okay? Halimbawa, sa trabaho, magulo na o nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka ng passion, na motivation. So sabi ni Spirit Guides, work on it. Isipin mo daw mabuti, bakit ka nawawalan ng gana, bakit nawawalan ka ng passion, bakit ka distracted, bakit unti-unting lumalaylay yung performance mo. So there's something wrong with that. So kung pinili mo ang trabaho na to, kung pinili mo tong passion na to, bakit parang bigla lumalaylay? Bakit parang pagod na pagod ka? Bakit nawawalan ka ng interest? So work on it and ask your heart. Ask your
intuition, yung puso mo, yung damdamin mo, bakit gano'n na nangyayari. So work on it. Kung mahal ka pa rin sa'yo, because it's all about your lovers, it's all about your choices. Kung mahal ka pa rin siya sa'yo, work on it. Okay? Pero ngayon, sabi ni Spirit Guide, saan ka naramdaman ko, you're gonna leave something behind. Whether maling paniniwala, maling aksyon, maling mga sistema, maling approach. Ngayon, kailangan talaga baguhin. Work on it. Change. Modify. Ipuliduhin mo. If you need to transfer, ito yung panahon para buhisiin daw yung mabuti. Okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Six of Cups. Yes. It's all about the choices that makes you happy away from something in the past. Okay? Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, meron mga bagay kang dapat i-work out o pagbuhisiin at gamitin mo doon yung mga pinagdaanan mo dati. Parang, nasan na ba ako ngayon? Okay? Ito na ako ngayon. 5 years ago, nasan ba ako? Ito ba yung dinasal ko lang dati na natupad? Ito ba yung mga bagay na hiniling ko before? Kasi now, parang may mga alinlangan ka sa choices mo. May mga iniisip ka kung aalis ka ba o hindi. O kung ito ba'y para sa akin. Kung hindi ba ito para sa akin, aalis ako, ganyan. So ngayon, kina-question mo yung kahalagahan now in your satisfaction, yung mga bagay na pinili mo. At ito yung nag-uugat sa mga bagay in the past. Kailangan mo daw ng reflection this time, Pisces. Especially, lumabas pa lang dalawang 6. 6 all about reflection. Ang ngayon, parang kailangan mo daw timbangin. Nasaan na ako ngayon 5 years ago? Parang dati, dinasal ko lang to trabahong to. Dati, pinilahan ko to ng sobra. Dati, nilay-nilayan ko pa to sa Quiapo. Nagrosaryo pa ako para lang makuha tong choice na to. Dati, minimithi ko lang yan. Dati, pinangarap ko lang pero nasa kamay ko ngayon. Parang dami kong problema, dami kong iniisip sa puso ko, damdami ko, hindi ako maligaya. So parang sabi ni Spirit Guides, work on it by using your past. Okay? Because doon lalabas yung parang, okay, dapat pala grateful ako. Okay, totoo nga, may leveling up pa, hindi to para sa akin, kailangan ko pang umabante. Because meron kang pinangako sa sarili mo in the past. This is like your childhood self. Na parang pinangako mo sa sarili mo dati na ito gagawin ko, hindi ko gagawin yan, ito ang pangarap ko, hindi ko dadaanan yan. So, there are things na kailangan mo alalahanin daw. A time for reflection for you. A time to really rethink your choices. Rethink what makes you happy so that mayakap mong mabuti yung mga choices mo moving forward. Okay? In the area of your near future, you have the Page of Wands. Page of Wands telling you, you're gonna accept something new sa buhay mo, Pisces. Tamang-tama yung sinabi ko na parang you're gonna live. May transition dito eh. In the near future, meron kang yayakaping bago. Okay? Meron kang bagay na parang sisimulan, bagong trabaho, bagong negosyo, o bagong love life, o bagong mga darating sa buhay mo na nung una, nakakatakot, nakakaba, may inhibitions, may duda, may pag-aalinlangan. Pero nakita ko dito na yayakapin mo to. Itong bagong bagay na to o tao na to sa buhay mo. New place, new opportunity, new era of your life where aaralin mo siya, bubusisiin mo siya, hindi mo sasayangin, bibigyan mo ng chance, nakita ko yan, and now parang sabi mo, ay buti pala inilaban ko because I'm seeing you enjoying this. Very enthusiastic, very excited ka, and this will make you happy. Okay? May-realize mo na ito pala yung para sa'yo. And then, I'm feeling and I'm hearing that you're gonna be very busy. And ito yung malaking big step to para sa'yo. Big step, big leap because may iniwanan kang choices before and now kailangan parang sinunod mo yung tawag ang damdamin mo na ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko, niyakap mo siya. At ngayon, nakita ko talaga na you're gonna be very, very happy while enjoying this job or this person or this endeavor in your life in the near future. Talagang sinunod mo yung tawag ang damdamin mo at masayang-masaya ka na. Okay? The Page of Wands being clarified with the Empress card. Yes. Dalawang beses lumabas ang Empress card. Nakita ko dito na kung ano yung binuo mo, kung ano yung bagay na pinangarap mo before, na na-realize mo, hindi pala ako masaya, kailangan ko nang hanapan yung kaligayahan ko. And then yun, nakita mo siya. And then ito, with the Empress card, this is Venus. Love, self-love, self-care, kung ano yung bagay sa paligid mo, na-appreciate mo, love mo, na-enjoy mo, buong buo ka na, at saka kahit mahirap, kahit nakapagod, pero gawa ka lang ng gawa. Ine-enjoy mo yung trabaho, ine-enjoy mo yung relasyon, ine-enjoy mo yung endeavor, and parang nasa better place ka. Okay, Pisces, because your heart is there. And your love is there. So congratulations, Pisces, for your near future. In the area of your challenge this week, you have the Two of Wands. Challenge sa'yo this week, yung talagang concrete plan, Pisces. Ang kailangan mo na daw mamili, kailangan mo magdesisyon because it's all about your choices at kailangan mo talaga mag-transition. Tawag ang damdamin nito. So parang ano ba talaga? Mag-i-stay ka o hindi? Mamimili ka ba o hindi? Kailangan daw malinaw ang vision mo sa future, malinaw ang pupuntahan mo, malinaw ang tutumbukin mo, ano ba talagang gusto mo, dapat magkatuwang ang isip at puso. So kapag namili na ang puso mo,
Parang sabi mo, ito ang gusto ko eh. Ito ang pangarap ko, hindi na talaga ako maligaya, hindi na ako masaya dito, aalis na tayo. Si two of Wands is a card of taking risk, getting out of your comfort zone. Tignan mo siya, nakatayo siya sa kanyang balkonahe, pero nakatanaw siya sa dako paraon at handa na siyang humakbang. Nagkaroon na siya ng choice, hinawakan na yung isang wand, handa na siyang umabante at iwan yung nakasanayan niya. So, ganun ang dilemma mo this week, Pisces, is to, are you gonna stay in your comfort zone na walang growth, or are you gonna leave and find new place, new opportunity, new people, new surroundings kung saan nandun yung mga bagong dapat mo yakapin, kung saan nandun yung growth. So nasa sayo ang challenge this week. Gonna stay or gonna go? Two of Wands is being clarified by the Five of Pentacles. Yes, nahihirapan ka na. So I'm feeling, nag-struggle ka na sa choices na ito o sa pagbuo ng bagong pangarap. I'm feeling na magkaiba daw kasi yung tawag ng damdamin, tawag ng kaligayahan at dapat gawin. Ano? Because this is something logical and this is something that makes your heart flutter. Ito yung para sa puso, ito yung para sa isip, no? So parang ito kasi kumikita ako dito pero hindi na ako masaya. Ito naman, dito ako masaya pero malayo, tapos taliwas pa sa gusto ng ibang tao, taliwas sa expectations nila. So parang iniisip mo yung tawag ba ng damdamin ko o yung tawag ng bulsa, yung gusto ko ba o gusto nila, yung nakasanayan ba o yung bago na gusto kong gawin. So now is the right time. Very very struggle to sa puso mo this time. So ngayon, sabi ng Spirit Guides, ano ba talaga ang tawag ng damdamin? Because kung ano yung tawag ng puso mo, doon ka mag-e-enjoy. Yun yung magtatagal. Yun yung paghihirapan mo. Yun yung gagawin mo kahit pagod. Kahit gumagapang ka na, gagawin mo pa rin. Because yun yung love mo. Nandun yung puso mo eh. So the struggle will end if you make a choice. Okay, Pisces? In the area of your fortune, meron kang the Empress card. Empress card's all about yourself. Okay? Ngayong linggo, nakikita ko na papahalagahan mo ang sarili mo. Parang ikaw muna. Your self-love, self-care. Pagpapaganda ka, bibili ka ng gamit, yung para sa sarili mo na hindi mo iasa sa ibang tao, na parang na-realize mo, kung buo ako, kung maligaya ako para sa sarili ko, kung kompleto ako, I don't need anybody's validation or anybody's approval or anybody's opinion. Kung kompleto ako, masaya ako, wala na akong pakialam sa ibang tao. I'll be making my own kingdom. I'll be making my own resources. I'll be making my own money. That's what I'm hearing. Parang ngayon, importante na dapat ako muna. Maligaya muna ako. Ayaw mo na makipag-compromise with other people that will make you down. You know? Na parang lagi lugi ka o parang lagi kaligayahan ng iba over yourself. I'm seeing a mother or a single mother now that trying to build yourself up na parang kaligayahan ko din naman, isabay ko, pwede ko ba yun isabay? Ganyan. So parang ngayon, iniisip mo yung para sa sarili mo. Okay lang yan. It is not selfish. It is never selfish to really prioritize yourself, prioritize your own beauty, your own health, your own self. Kung gusto mo bumili ng mga gamit, makeup, sapatos, bag, magpasalon, gawin mo yun because it's all about you. What makes you happy, lalabas sa sarili mo, mag-exude yan, mag-reflect yan, lalabas sa aura mo at mahahawa yung ibang tao ng kaligayahan mo. Masashare mo yan sa ibang tao, okay? Nakita ko dito na sarili mo naman muna. Hindi mo makukuha yung happiness sa ibang tao hanggat hindi buo yun sa'yo. Okay? The Empress card is being clarified by the Hierophant. Yes, higher self, higher knowledge. Your core, your energy, your knowledge, your values. Sarili mo ito. Nakita ko dito na you are blessed this time. And you need to really focus on yourself muna. Okay? Hierophant is also about committing. Committed ka sa sarili mo. Ang ngayon na pagkakataon talaga na I don't know why. For a very long time, I'm seeing a very, very selfless Pisces na parang inilaan mo lahat sa ibang tao, nilaan mo lahat for other people without leaving something for yourself. Parang panagmamahal ka 100%, ano? O kaya pag may ginagawa ka, lahat binubuhos mo. And then sabi ni Spirit Guides, parang dapat daw matutunan mo na dapat meron ka natitira sa sarili mo for your love for yourself, for your self-respect, for your self-care. Nakikita ko dito na parang ikaw naman muna. Okay, Pisces, ikaw naman muna. Kaligayahan mo muna. Mag-level up ka muna sa knowledge mo na yon, sa self-identity. That's what I'm hearing. Na parang this time around, your wisdom mo, yung values mo, ang kailangan mong pairalin. Yung core element mo. Hindi mo ito may asa sa iba. So now is the right time for you. For you muna, Pisces, okay? For others, nakita ko dito in the area of fortune, you're gonna get an mentor or someone, supervisor, a teacher, or a mother na bigay sa'yo ng payo para ma-improve mo doon yung sarili mo, ma-improve mo yung ginagawa mo because you're building something in this week, Pisces. So, kailangan mo doon ng gabay ng ibang tao, okay? For others yun hindi para sa lahat. Kailangan mo ng gabay o advice or parang payo or helping hand from someone para mabuo na yung isa bagay na binubuo. That's what I'm hearing, okay? In the area of your divine advice, you have the High Priestess here,
Si High Priestess sabi niya, magtiwala ka lang sa intuition mo. Kung ito talagang tawag ang damdamin mo, pero yung ibang tao parang, uy, Pisces, ba't yan ang ginagawa mo? Ano ka ba? Parang maraming taong, how will I say this? Maraming taong parang taliwas sa gusto mong gawin. And they are questioning you. Because ngayon, sinusunod mong puso mo with these choices. Sinusunod mong puso mo at handa kang tumulay doon, handa kang pumunta doon, handa kang i-give up ang lahat o i-sacrifice ang lahat. Masunod lang yung tawag ang damdamin mo. And ngayon, I'm hearing parang may duda, may takot, may kaba. Pero sabi ni Spirit Guides, okay lang yan. Because in the near future, you will understand why. Bakit ko to pinili? Bakit ko yun iniwan? Bakit ko sinunod ang puso ko? Because in the near future, the answers will come to you. At okay lang daw kahit hindi mo naiintindihan ngayon. Because High Priestess is all about the secrets of life. So ngayon kami mga bagay kang hindi naunawaan, pero tawag ang damdamin talaga na yun ang gagawin mo. Gawin mo. Because your intuition is telling you to go to the right direction kahit hindi mo pa totally naiintindihan, okay? The sky is the limit. You have the abilities. You have the potentials to do everything that you want, Pisces, okay? Sundin mo talaga ang intuition at puso mo. The High Priestess being clarified by the Queen of Wands. Yes, ngayon, magtiwala ka lang sa skills mo talaga with the Queen of Wands. Trust yourself. Trust your confidence, self-esteem. Palakasin mo loob mo. Huwag ka na makinig sa sinasabi ng ibang tao. Walk in a room with so much confidence. Huwag kang mapanliliit sa sarili mo. Itaas mo ang iyong noo mo at maniwala ka sa kakayanan mo. Be happy, be optimistic, fight. And also, magkaroon ka talaga ng madibdib at marobdob na tiwala sa goals and dreams mo. Ngayon parang sinasabi ni Spirit Guides, magkaroon ka daw ng tiwala naman sa sarili mo. Yun ang narinig ko. Parang kasi for a very long time, nakinig ka lang sa payo ng iba, sinunod mo lang gusto ng iba. Ngayon ikaw naman pansarili mo naman. So ngayon, kung ngayon gagawin mo daw yung mga bagay na gusto mo, dapat ikaw mismo naniniwala ka sa gusto mo. Hindi pwedeng ikaw mismo may duda ka o ikaw mismo mahina ang tawag dito, mahina ang kumpiyansa mo. Dapat malakas, okay? Para mag-exude din yung confidence with other people and makuha mo talaga yung frequency of what you want. Okay, Pisces? Your outcome na very intriguing. Ano kaya yan? But first, ano yung pag-usapan muna natin? Ang additional message na bigay sa iyo ng Young Spirit Guides for the week na June 9 to 15. Okay? First, you have Turkey, someone is behaving stupidly. Oh, may tao sa paligid mo na medyo eengot-engot. So, ikaw na bahala kung pagkapasensyahan mo ba o iwasan mo o dadagukan mo dahil tatanga-tanga siya. Okay? Another message, you have not unsuccessful plans. O meron ka daw mga unsuccessful plans maybe because may mga taong engot sa paligid mo. So, make sure na ikaw mismo ang kikilos para maging successful na yung plano mong yan. Okay? Use your heart, use all of your effort and time. Kasi nga, may mga pinagdadaanan ka daw tao na engot na hindi ka dapat paglaanan. So make sure na ikaw mismo ang kikilos at ikaw daw umaha sa ibang tao na gagawin yung mga bagay-bagay. Ask someone for advice, pero ikaw mismo ang kikilos. Okay? Another message, you have barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. So parang feeling mo may kulang. Kaya tinatanong mo talaga sa sarili mo, parang kailangan ko na umalis because hindi ka na masaya, may kulang na, pwedeng pera, career, or goals. Parang feeling mo, meron pa para sa akin may bigger things pa for me. So why not hanapin ko yun, habulin ko yun. So nararamdaman mo talaga yung kulang sa buhay mo ngayon. Kaya gusto mong ilaban yung puso mo na hanapin na for you. Another message, you have pig. Beware of greed. Beware daw sa mga taong gahaman. Okay? Ikaw din siguro, beware of over-stimulating or over getting something na parang okay naman na yung huwag na yung sobrahan. Okay? Another message, you have mountain road. You are on the road to success. Nasa ano ka daw? Landas na ng success. Congratulations, Pisces. Okay? Another message. First, you have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. So, ngayon talaga parang susubukin talagang damdamin mo in your transition. Okay? Merong unsuccessful plans and unsuccessful outcome daw. So, parang sinasabi dito na parang hinay-hinay ka lang din daw. Huwag ka daw magkaroon ng takot o duda because like I've said, you're on the transition. Patungo ka pa lang So, kung may initial mga roadblocks, kung may initial na dilemma o problems here and there, okay lang daw yan. Meron ka pang chance para puliduhin siya o gawin siya ulit. Huwag kang panghihinaan ng loob, especially here with the Queen of Wands. Parang mawawalan ka ng confidence kasi nga akala mo unsuccessful, akala mo walang pinatunguhan, pero kailangan mo pa rin ilaban, kailangan mo pa rin isugod. Huwag ka basta panghihinaan ng loob kapag merong aberya o pag merong hindi natupad, okay? Parang tinatest ka lang din. So make sure, fight, sugod, gawin mo. Kasi yun yung papaligaya sa'yo, di ba? Another message, you have boot. Increase your efforts if you want to achieve your goals.
Like I've said, kung merong unsuccessful things, kailangan mo pang i-increase, kailangan mo pang bilisan, kailangan mo pang ilagay yung i-crank pa into 100% yung effort mo daw para makuha mo yung goal mo, okay? Another message, you have dog protection from a powerful friend. O, meron ka daw kaibigan na bibigyan ka ng protection. O kaya tulong, o kaya gabay. So ito talaga yun with the Hierophant. May gagabay sa'yo, tutulong sa'yo, o kaya magbibigay sa'yo ng assistance, o backer sa isang trabaho, nakakilala mong friend. Someone will give you that help. Okay? Another message, you have fair man. Dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Pwedeng taong mistiso ito, na maputi na ang buhok o talaga may kulay ang buhok. Someone in your life na mistiso, pwedeng kapatid, tatay, okay, no? Baka may concern ka sa kanya o dapat kayong asikasuhin o dapat kayong pag-usapan, okay? Another message, you have inkpot problems to be resolved. Yes, may mga problema ka daw talagang dapat i-resolve. Kaya naman, sabi ni Spirit Guides, maglaan ka pa ng maraming effort para makuha mo talaga at ma-achieve mo yung goal. Ito yung time talagang parang sugod, laban with all your heart, okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan this whole week. Pisces, you have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Kung meron mga problema, like I said, may mga unsuccessful plans and action, kailangan daw malawak ang imahinasyon mo. Be creative. Think out of the box, especially here with the Hierophant. Mag-isip ka pa ng iba't ibang paraan. Plan A, Plan B, Plan C, pang-angkla kung sakaling yung plan A hindi umubra, may pang backup ka pa na plan para hindi rin nasasayang ang oras mo. So ngayon, magkaroon ka doon ng malawak na imagination para madali mo ma-solve yung mga bagay and gamitin mo talaga ang puso mo dyan. Okay? Ang outcome mo pag-usapan na natin, 1, 2, 3. Wow, the moon card, you have the moon as your outcome. Nakita ko dito na the answers will come to you at the right time. Marami kang questions ito. Like I've said kanina, parang, paano ba to? Ano gagawin ko? Tama ba tong dinadaanan ko? Sinusunod ko ang puso ko on my choices? Transition ka na, going somewhere? Lumilipat ka na, lumiliban ka na kasi hinahanap mo talaga yung papaligaya sa'yo. And then there will be like, tama ba to? May ginagawa ko pero parang walang resulta, walang pag-andar, natatakot ka na, baka pagkisihan mo to, baka hindi pala to yung gusto mo, ganyan. So, wag mo daw pagudahan yung proseso. Okay, Pisces? Continue fighting for what you want. Continue treading the trail. Continue going to that direction. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit may aberya with unsuccessful things here. Go here and there, parang laging may delay, laging may stuck moment, laging hindi umaayon sa plano. Pero sabi ni Spirit Guides, pagkatiwalaan mo daw yung unknown. Okay? Some are hidden to you because the right answers will come to you at the right time. Ngayon, parang sinusubok ka din ng tadhana hanggang saan ang limit ni Pisces, hanggang saan yung kaya niya i-push para matupad yung pangarap niya. Because masarap ikwento ang isang tagumpay kapag pinaghirapan, Pisces. Ano? Hindi pwedeng dumaan ka lang doon. Yun, boom. Pumasok ka sa nag-apply ka ng trabaho ng 8 a.m., bagay 9 a.m., tanggap ka agad. Parang ano rin yung kwento, di ba? Parang nag-apply po ako ng 8, natanggap ako ng 9. Boom, okay na yan. Pero kapag meron kang pinaghirapan talaga, ang sarap ikwento nun. That is your success eh. That is your triumph. At nakikita ko dito na parang, dito mo rin daw makikilala yung sarili mo with this journey, kung gaano ka kagaling, kung ano pa yung mga skills or talent or attitude na pinairal mo na na-realize mo, kaya ko pala. Ito pala yung kaya kong gawin. May kilala mo rin yung mga tao na nandyan for you to support you at yung mga hindi. So parang ngayon, mas pakikilala mo yung sarili mo moving forward. Kaya importante ang journey na to, okay? The moon card's being clarified by the moon card. Wow. Clarify talaga niya sarili niya. Sabi niya, sinabi ko na-explain mo na, James, ulitin mo pa. So, the moon card is being clarified by the moon. Daanan mo lang yung thread kahit mahirap, kahit nakakapagod. Kung ito naman magpapaligaya sa'yo eh. Diba? Alam mo ako, kahit minsan may trabaho ko sa araw tapos nagkataro ako sa gabi, marami. Kahit pagod ako, kahit puyat, kahit hirap na hirap minsan kasi puyat nga kalaban mo dito, puyat at pagod. Pero ginagawa ko because ito yung gusto kong gawin eh. Tarot reading is what I want to do. I want to communicate with you, Pisces, to tell you kung ano yung mga gabay na dapat mong malaman this week. So, this is my passion, this is my career path, this is my purpose in life, is to give enlightenment to you. Kaya kahit nakapagod minsan, kahit na parang hindi ko alam kung kakayanin ba ng katawang lupa ko today, pero ginagawa ko siya because ito yung gusto ko, dito ako magpapaligaya. So, ganun ka rin daw, Pisces. So, this week, kahit nakapagod na, kahit parang puyat ka na, o kaya parang feeling mo, daming aberya, daming problema, pero nilalaban mo pa rin kasi nag-uugat yan sa pagmamahal. Okay? So, ilaban lang, go, push, because this will make you so happy in the near future. Okay, Pisces? Napakaganda ng yung reading ngayong June 9 to 15. Sa po ka nakarelate, sa po ka nakarelate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Pisces. This has been James for James Dario PH. God bless everybody.